Okay, part 2 ng time delay project natin. So again, this is for beginners. Okay, beginner lang to, pang beginner lang to. Very basic. Okay. Then yung circuit, hindi to atin, research lang natin to. Then may kunting enhancement lang tayo. Then atin lang, pinapakita natin paano gawin ito. Anong purpose nito? Okay? Yun lang. Then, ito yung mga dinagdagan na natin ang papunta sa load. Ito. Okay? So, pero may makita kang circuit sa internet na kompleto na lahat. No? Mayroon na sigurong nakakonect na yung triac or nakakonect na yung relay. No? Pero ito nakita ko simple lang kasi ito lang, no? Yan. Tayo na lang mag-enhance, no? So, ito yung output natin, itong red na jumper. Punta dito sa display natin. So, dito na tayo kukuha. Una-una, relay yung gamitin natin. So, kailangan natin ng driver. Pero kung kayang i-drive nitong timer ang relay, subukan natin. Okay? Subukan natin kung kaya niyang i-drive. So, dito na ito yung ito yung positive, ito yung negative side. Bakit? Although walang negative positive yung relay kasi coil lang yan, pero since nilagyan natin ng diode protector para sa build up reverse voltage, no, during breakdown ng relay. So kaya nagkaroon tayo ng palang polarity kasi pag hindi mo na sunod yung polarity ng diode, baka ma-forward mo sa supply. So, short circuit na yung supply mo, no? So, dapat reverse ito sa supply. So, kaya itong negative side ng diode is sa positive wire ang nilagay ko, red, para hindi ako malito na ito, this is positive, negative side ng diode protector natin. Ito yung negative, positive side niya, okay? So, subukan natin, diretso na lang natin sa timer. Wala nang transistor, wala nang driver transistor. Okay, so hindi na rin natin idaan sa limiting resistor kasi magdadrop pa yan dyan. 12 volts na itong relay natin, 12 volts tong supply. Kung dadaan pa natin dito sa dropping resistor, limiting resistor, then baka hindi na kayang i-drive yung coil. So, diretso na tayo dito. Okay. Then, diretso na rin sa negative. Kalahati ng eto, negative man ito dito. Yan. Negative. No? So, positive output. Eto. Okay. Subukan natin kung then, pabilisan lang natin muna yung timer para mabilis. Hindi tayo mag-antay ng matagal. Ikutin mo natin siya ng clockwise. Okay, then supply natin. Kung mag-click yung relay, meaning kahit wala ng driver transistor, okay na. Nag-click naman siya, no? Okay, ulit. So, ibig sabihin, pwede. So, wala nang driver. So, then ito yung load natin. Ito naka-plug, ipa-plug natin to sa 220 volts. Ito.
Papunta na yan dito sa load, no? Sa 220 volts bulb. Okay? So, ito isi-series lang natin to sa dito sa source, then pero kanina dito sa drawing natin, no? Yan. Pero wala na to, hindi na tayo gumamit ng transistor driver, no? So, diretso na yan. Dito na tayo diretso na dito. Hindi na rin tayo dumaan dito sa limiting resistor. Dito na lang dito. Then, papunta na yan sa coil. Dito. Papunta na yan dito sa coil. Okay? Or dito sa kabilang side. Then, ito ground, no? So, we'll see kung mag-activate yung load. So, ito yung contact ng relay natin. Ito, normally open to, no? Normally open. So, pag nag-activate ang relay, magko-close yan. So, dahil hindi ma-weld, ewan ko bakit hindi matabla ng welding tong terminals ng relay. Hindi magdikit. Kaya, gamitan natin muna ng alligator clip. Then, ito na yung terminal connection ng relay. So, itusok na lang natin dito. Ito yung connection ng load. Itong bulb. Then, ito rin yung dalawang dulo ng AC cord natin to 220 volts. So, naka-series lang lahat yan. So, from relay dito. Then, series dito sa isang ng AC cord, papuntang 220 volts. Then, yung isa papabalik dito sa relay. Okay? So, naka-series lang yan sila. AC source to 20 volts. Then, load 220 volts AC. Then, relay. Okay? So, naka-series lang lahat yan sila. So, we'll see kung mag-on. Wala na tayong timer, ha? Hindi natin lagyan ng timer. So, tapos na tayo doon. Ito na lang. Yung relay na lang. At saka yung load. Okay? Pag nag-click yung relay, dapat mag-on na yung 220 load. Ito na yung, it's either refrigerator, your TV set, or whatever na appliance. Ay, tumatawa guys. So, we'll see. Yan na. I-reset muna natin yung timer natin. Okay. Then, i-plug ko na to sa 220 volts na i-plug ko na mauna para pag nag-on mamaya naka-plug na siya. Okay, naka-plug na. Then i-connect na natin tong supply sa timer. We'll see kung mag-activate yung load pag nag-click yung relay. Okay. So, yan na guys, no? Activate na yung load. Yan. So, nag-on na rin yung indicator natin dito. Output. So, yan. Nag-click na yung relay. Okay. Subukan naman natin yung triac, no?
yung triac. Tanggalin natin tong relay. Okay. Then yan. Dahil pag-test itong triac, no? Kung hindi nyo alam saan ang gate dito, kasi dapat alam nyo yung gate, no? Kasi doon yung ano nyo, yung trigger sa gate. Parang sa transistor yung base, no? So, paano nyo malaman yan? Using yung analog multi-tester. Okay, sanay tayo sa analog kasi, no? So, sa analog, okay, eto. So, naka times 1 lang tayo. Times 1. Range times 1. Range times 1. Okay. Then, testing natin kung gumagana yung testing natin. Okay naman, no? Calibrate. Okay. So, ang ano nito, ang gate nito, test muna natin, ha. Oops. Kailangan din ng holder. Okay. Okay. Walang connection yung terminal 1 and terminal 2 pag hindi na trigger yung gate. So, hanapin muna natin saan yung gate. So, ito yung gate. Okay? So, itong terminal MT1 at main terminal 1 at main terminal 2 walang connection. Walang connection. Walang connection. Ito yung gate. Ito yung nagde-deflect siya yan. Ito yung gate. Ito yung main terminal 1 and 2. Walang connection. So, dapat i-trigger mo muna yung gate. Sa terminal 2. Parang ganon. Negative.
Okay? So, i-trigger mo muna siya sa gate, then i-connect mo rin sabay yung terminal 2 and gate. Then, kunin mo yung connection mo sa gate. Yan, nakita mo mayroon ng connection yung terminal 1 and 2. Okay? Ito wala, di ba? Wala, ganyan, wala. So, i-trigger mo muna, ito yung gate. I-trigger mo muna, wag mong, parang sabay mong i-connect yung negative probe mo sa gate and main terminal 2, something like that. Then, pag na-connect mo na, iangat mo yung test probe mo para matanggal siya sa gate. Nakasteady lang siya sa terminal 2. Yan. See? So, mayroon siyang connection. Ibig sabihin, maglalats itong main terminal 2 at saka main terminal 1 pag na-trigger na siya from gate, no? Supply. Pag na-trigger yung gate. Yan o, yan. Okay? Again. Yan. I-dikit mo yung probe mo sa gate. Then, itamaan mo rin yung main terminal to, then tanggalin mo yung connection mo sa gate, steady sa main terminal to, then mayroon na siyang connection yung terminal 1 and terminal 2. Nag-latch siya, no? Latch, para switch, nag-on siya, no? Okay? So, yun lang. So, ngayon, subukan natin dito. So, ito yung gate. Yeah, ito yung gate. Then, mga jumper natin. Okay. So, idaan natin dito sa limiting resistor. Then, ito na yung matrigger niya. Then, itong negative, kailangan natin na negative. Okay. So, ito main terminal 2, then series
Main terminal 1. Okay, so ito na. Subukan na natin. Series yung source. Dadaan dito sa triac. Then diretso dito sa load. So tingnan natin kung mag-on yung load natin pag nag-on na yung timer natin. Okay, we'll start. So yan na guys, ulit. Yan, nakita na ito. Ito yung supply natin sa timer. So, i-on ko na. I-connect ko na yung supply. Yan. Yan na. So, using triac. So, ang maganda lang nitong triac kasi, pero dapat lagyan nyo to na ng heatsink, no? Pag mabigat yung load. So, ang maganda lang itong triac kasi wala kang marinig na sound, no? Na click. Same as relay, no? Kasi ito mechanical. Ito is purely electronic switch. Okay? So, yun guys, no? Ito na yung, again, yung sa nag-message sa akin kung ano yung pwedeng pang-protect sa appliance sa sudden na return ng electricity na usually mataas ang voltage. So, ito yung simple na circuit, no? Again, this is basic. This very common circuit. This flooding in the internet, ito pinakita ko lang sa inyo paano gawin, paano yung ano talaga yung purpose nitong circuit na to. Hindi to akin na circuit, kinopya ko lang, ni-research ko lang, then kunting enhancement lang, no? And pinakita ko lang sa inyo paano i-wirings. Okay? So yun lang guys. Hopefully mayroon kayo natutunan kahit konti sa mga, lalo na sa mga beginners, because this is for beginners only. Hindi ito pwede sa mga expert, no? So yun lang guys. Till next, bye.